Good day, class. Good day, class. I am your teacher for today in PE. I am Sir Edmond Tala Figueroa, and you can call me Sir Ed or Sermon. So, before we start our lesson for today, let's have a prayer through a short video. So, I'll play the video. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, good morning again, class. Before we start our lesson, let's have your attendance first. Kindly open my Google site link. This is, or I can send this to you. And just click this image, and you can redirect to our Google Form attendance. Just like this, I click the picture, and makita nyo dito, hinihingi lang is your name, surname first, and your first name, middle initial, and then your section. Then, for our review sana and motivation, kaso ano tayo ngayon, online. So, if you want to have fun for our review sana and motivation, I can give the QR code or the ID number for Kahoot. This Kahoot class is a game. Game siya, pero interesting naman. So, next time siguro matatry natin tong Kahoot. So, ayun. Let's start our lesson for today. So, wait class. I will share my screen. So, here. So, as you can see here, class, our topic for today is badminton, officials, and six basic hand signal in officiating. This is for physical education 7, first quarter. So again, I am your PE teacher for today. I am Sir Edmond T. Figueroa, or you can call me Sir Ed or Sermon if you want. So let's start, but before that, let's have our learning objective for today. At the end of the lesson, the student will be able to first illustrate an understanding of the hand signal and officials in badminton, display enthusiasm and embrace the role of official in badminton, demonstrate proficiency with the hand signal of officials in badminton. So, before that, before we start, syempre that, what do you think, how many referees or how many officials do we have in a match, in a badminton match? So, let's start. And who are the referees or officials in badminton? First, we have the referee or official referee who is in overall in charge of the tournament. Siya yung overall in charge in the whole tournament. Tapos we have here, the second one is umpire. Siya yung head judge in match. Siya naman yung head natin during the match lang. And our service judge that ensures correct service forms. And lastly, we have the lane judge, decide if the shuttle is in or out. So ayan, mamaya mag-delve deeper tayo para malaman natin kung ano-ano yung mga role nitong mga officials natin sa badminton. So, next, ay sinasabi kanina, how many referees are there in the court during a single match and a double match?
So, in single match, we have 6 referees, 1 umpire, 1 service judge, and 4 line judges. Bakit po 6 lang, sir? So, nasaan po si official referee? So, sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, yung referee natin hindi binibilang sa bilang ng referees during a match. Kasi kailangan talaga si referee, kaya hindi na siya sinasama sa bilang ng iba pang official kasi nga siya pinakamataas sa lahat ng official natin during the game. So ayun, we have 1 umpire, 1 service judge, and 4 line judges during a single match. And for doubles, we have 8 referees. Nag-add lang tayo ng 2 line judges. And lang siya ulit, 1 umpire, 1 service judge, and 6 line judges. So, saan po nakapesto yung mga referee, mga officials natin during the game? So, later on, makikita natin kung saan sila nakapesto. So, next. Ayan, sinabi kanina, the role of the referee. Siyempre, yung role na sinabi natin kanina, sa official referee, siya yung nag-manage ng entire tournament. Siya yung nag-ensure na naka-follow yung laws ng badminton. At siya din yung nagsusupervise sa ating ibang officials like the umpire and the other judges. So, ito siya. Ito si official referee or our referee in badminton. Ito naman, malalaman natin yung sa next slide kung sino siya. So, ayan. The next one is the role of the umpire. Si umpire naman, siya yung sits on a high chair beside the net, controls the match and announces the scores, and makes the final decision on all faults and nets. So, ayun nga. Si umpire naman, siya yung nakaupo sa mataas na chair beside our net. Madali natin siya ma-identify kasi nandun siya sa elevated chair beside the net. Katabi niya dyan si official referee. So, the next one, our third official during the game is service judge. So, madali lang natin maintindihan kung sino si service judge. Kasi service nga, di ba? Service. So, meaning, siya yung nagmo-monitor sa server during action service. So, tinatawag niya yung mga fault na service too high, fit off the ground, delay of service. So, nakapesto naman si service judge opposite side ng umpire natin. Kumbaga magkaharap sila. Pero mababa lang yung bangko ni service judge. Ayan siya. Makita nyo dito, siya yung nakabox. Okay. Next. Ito naman si line judge. Si line judge naman, nakaupo siya sa each side of the court. Excuse me, class. So, watch where the shuttle lands if in or out. Ayun naman yung sinisignal ni line judge. Hindi na siya nag-call ng iba pang fault. In or out lang talaga. So, ayan. Ayan siya. So, ayun na, makikita nyo dito. Ayan sila. Yung mga officials natin. So, next, let's have a recall first. We have the referee that ensures that the law of badminton are followed. And nagsusupervise siya sa ating umpire and other judges. And ito naman, nagmamanage din siya ng entire tournament. Tapos umpire, siya naman nasa high chair, nagko-control ng match dahil nag-anos ng score at nagbibigay ng final decision sa lahat ng faults. So, yung role natin, role of service judge, ayun nga, sabi ko kanina, siya yung nagmamonitor sa servers natin, servers action during a service. At nakaupo siya sa harap, magharap sila nitong ni umpire. Siyempre, last na official natin, sila yung judge, ay nasa side, each side ng court natin. Watch where the shuttlecock lands and raise their hand to signal in or out. In or out. Next. So, what do you think the importance of our officials during a match? Hindi lang sa badminton. So, syempre, first, to maintain fairness, to apply rules consistently, and to promote discipline and respect.
syempre, lahat naman tayo gusto natin ng maayos na daloy ng laro. Kaya meron tayong officials na ah, nagpapalakad, tama ba? Nagpapalakad, nag-ensure na mapafollow natin yung rules and regulation ng bawat game. So, next, dito na tayo sa 6, basic hand signal in badminton. So, we have heard the first one, 6 basic hand signal lang tayo, class. So, kung may alam kayo dito sa badminton, you can share your opinions. So, ito, first we have the delay of service, off the ground, or feet fault, service too high, racket face not down, outside signal, or inside signal. So, next, first, we have here the delay of service. This happens when the server pauses too long after starting a swing. So, bawal daw po palang mag-pause si server during his or her service. Dapat po, kung bawal, sa madaling sabi, bawal mag-fake si server during his or her service. Bawal niya i-pick yung pag-hit niya ng shuttlecock. Dapat dire-diretso siya. So, ayun lang, madali natin delay of service. May bilang po ba siya or may seconds po ba na limit bago ang pag-hit ng shuttlecock? So, actually, hindi alam ni Sir kung tama yung nabasa niya. Pero sa nabasa ni Sir is wala naman nakalagay kung ilang seconds yung kailangan. So, paano naman yung hand signal ng ating service judge during that fault? So, we have 3 phases here. The first phase, kung makita nyo dito si ma'am, ayan, makita nyo siya kung paano yung position niya. Nakaturo lang yung kamay niya downward, pero palm facing your front. Tapos, imumove mo lang siya paharap. Ayan. And then, i-cross mo siya doon sa isa mong kamay. Ayun lang yung hand signal ng ating delay of service. So, next, feet fault or off the ground. This happens when the server's feet lift during service. Ayan. Ito yung hand signal niya. Nangyari lang naman siya kapag tumalon or inangat ng server natin yung paa nila kapag nagsaserve sila. So, bawal din po yun. Bawal din pong iangat yung paa during the service. Pwede siyang iangat after mag-travel ng shuttlecock dun sa opposite side ng court or dun sa side ng kalaban natin or ng opponent natin. So, ayun yung hand signal natin. Yung paa natin, ipopoint natin yung ankle. Tapos, yung isang kamay ay yung parehong, kung kaliwa yung paa mo, kaliwa din yung kamay na gagamitin mo. Kung kanan yung ginamit mo, na paa, kanan din yung gagamitin mo kamay. So, ganun lang siya. Ipopoint mo lang naman siya. Siguro mga ilang degree ba to? 30 siguro. Yan. Ituturo mo lang siya downward. Palm facing the court. Tapos yung paa natin, kahit di naman siya diretso, ayan siya, di naman siya diretso, kung makikita nyo, sa side view natin, kung makikita nyo dyan, di naman siya diretso, pwede din siyang gano'n. Nakaturo lang siya sa ground. Ang tawag natin doon is off the ground. So, next, service too high. When the shuttle is hit above the waist. So, sabi dito, bawal daw din po pala yung pag-hit ng shuttlecock above our waist. So, meron lang siyang hangganan. Ayan, nakalagay 1.15 meters yung hangganan natin. So, ayan. Pagka na-hit natin yung shuttlecock above our waist, matatawagan tayo ni service judge ng service too high. So, yung naging hand signal ni service judge, ayan. Ganyan lang siya. Nakaganyan. Pantay sa chest. Makita niya, pantay sa chest. Pantay lang talaga siya. Pipito na si service judge. Sa hand signal, syempre, pag nag-hand signal na si service judge, minsan sinasabi rin nila kung ano yung violation natin or yung fault natin. Narayan, pumito ako. Pito si Sir Edmond. Pagpito, hand signal,
Then, sasabihin ko ng fault. Kunyari, service too high. Tapos, magbibigay tayo ng puntos sa opponent nila. So, ayan. Fourth one, rocket face, not down. Siyempre, kung meron tayong rules para sa pag-service ng shuttlecock, meron din tayo para sa ating rocket. Dapat daw, yung rocket natin is face down siya kapag magsaserve tayo. Siyempre, hindi naman pwedeng ano, mga ganyan yung kamay mo, di ba? Mahirap naman siya i-serve kung nakapaganyan yung kamay mo. Ay, kung nakapaganyan. Paano yun? E di, nasa ibabaw yung shuttlecock, gaganin mo lang. Bawal nga siya. So, dapat nakababa. Nakababa siya. Tapos, pag ganun yung pag-swing natin, paharap. So, ayan. Yung hand signal naman natin dito is, ayan. Iangat lang natin kami natin. Kumbaga, pero hindi siya nakaganyan, naka-palm facing your front, dapat side siya. Yan, side. Pipituli si service judge, pipita. Yan. Bibigay ng puntos si umpire or siya. Tapos sasabihin ni umpire yung score. Ayun lang po siya. Ayun yung panglima natin is out signal na binibigay naman ni line judge. So, ayan, nangyayari naman yung out signal kapag, syempre, nag-land yung shuttlecock natin outside the boundary line. So, yung magiging hand signal natin is, ayan, nakadipa lang siya. Makita nyo, nakadipa si ma'am dito. Nakadipa lang siya. Ayan siya. Nakadipa. Kapag magsisignal ng out signal. Pero, excuse me, wala naman tayong, walang pito or walang whistle si line judge. Ano lang siya, sumesenyas lang siya. Sinesenyas niya lang yung, unari, nakita niya, nagland outside the boundary line yung shuttlecock. Nakaupo yan sa side si line judge. Tapos magsisignal lang siya ng paganyan. Nakadipa. Pero nakaupo pa rin naman siya. Tapos syempre kung may out signal tayo, meron din tayong inside signal. Sa pag inside signal naman, syempre kapag nagland yung shuttlecock natin inside the boundary line. Tapos kung maalala nyo kanina yung feet off the ground, yung isang pa kanina is nakadiretso. Pero ngayon, pantay na sila. Tapos yung kamay na lang yung nakaturo downward. Okay, class? Gets? So, let's have a recall. Ayan yung sinasabi ko kanina. Ay, hindi pala yan. Mag-pass. Ayan, yung sinasabi ko kanina. Nakasama yung paa. Okay? Next. So, ayan. Magkaroon muna tayo ng quick recap. So, officials natin in badminton, we have the referee, umpire, service judge, and line judge. Sa single match, we have only 6 referees in match, 1 umpire, 1 service judge, and 4 line judges. Sa doubles naman, nabibigyan lang tayo ng 2 line judges. Magiging 6 lang yung line judges natin. Magiging 1 umpire, 1 service judge, and 6 line judges. Tapos yung 6 basic hand signal natin, the layout service, after ground or feet vault, service too high, racket face not down, and outside signal or inside signal. So before we end this discussion, I have here a quote. Yes, respect the officials, play with integrity. So ayun class, for your kung may natutunan ba ang lahat class? Syempre, mayroon naman natutunan kasi madali lang yung lesson natin. So kung maglalaro kayo, always have a big big respect. Di lang sa officials, syempre pati sa ating mga kalaro at sa mga nanonood. Dapat may respeto tayo sa lahat para maging maganda yung paglalaro natin. So, before we end this lesson, for your quiz and assignment, just wait class. I'll share my screen. So for your
um, uh, quiz and assignment. Dito makita nyo din dito yung ating copy ng presentation natin. Pindutin nyo lang tong ano na to, tong picture na to, tapos mapunta tayo sa Canva natin. Tapos ipapost ko din dito yung video na tong online class natin. So, ito yung quiz natin. Pindutin nyo lang ulit ito. Tapos mapunta tayo sa quiz natin. And for your assignment, class, I'll be posting na lang. Siguro dito na lang din yung assignment natin. So, I hope marami kayong natutunan for today. So, open naman tong quiz natin. Tapos, your assignment, yan, yung assignment nyo nga, ipapost ko na siguro dito or mag-create tayo ng Google Classroom. So again, good morning class. Thank you for this day. Thank you for today, rather. So, have a great day. Goodbye, class.